Hello mga kapatid, papunta po akong Tacloban Airport. 3 hours later. Dumating na po ako sa Tacloban at dahil po hindi ako papasukin sa airport, mayroon pong malasakit center dito po sa lugar na ito. Dito po nakahiga, nagtatambay yung mga sasakay ng airplane kinaumagahan. Makikita po dito ang mga iba't ibang panindang pampasalubong. Dito po sa area na ito, may mga kakanin, mga hopya, mga iba't ibang klase mga delicacies na pwedeng ipasalubong. Ikot-ikot muna tayo. Ayan po, nakahiga po ako dito sa upuan. Ang CR po ay malapit lamang po dito, nasa parking lot lang po ng airport. A few moments later. Hello mga kapatid, pumasok na po ako at nag-check-in. Nandoon na po ang aking isang bag na bagahe. At kailangan po 7 kilos lang po ang allowed dito na dadalhin mo. Ang bagahe ko ay nag 13 kilos kaya nag-additional po ako ng excess baggage na 1,250 pesos. Ayan po, tinatawagan na po yung ibang mga passengers. 1 hour before dapat nandito na, pero ako ginawa ko pong 2 hours before para hindi po ako mahuli, para magawa ko pa po yung makapagpahinga pa dito. Tingnan niyo po mga kapatid ang ticket ninyo. Meron pong nakalagay doon na seat number at saka yung mga zone 1, zone 2, zone 3, nandoon po siya. Tingnan niyo po kung saan kayo malapit, kung anong zone. Example zone 1. Tapos tingnan niyo po yung seat number niyo. Papunta na po kami sa eroplano ng aming sasakyan. Ayan po, nakaakyat na po tayo sa eroplano. Tingnan nyo po ang seat number nyo sa ticket nyo po. At yung mga bagahin nyo na hand carry, sa taas po ilalagay. Mula sa labas ay makikita nyo po yung kagandahan ng kapaligiran. Bago umangat ang eroplano, tingin-tingin muna po tayo sa bintana. Sabi po ng flight attendant ay 1 hour lang po ang biyahe from Tacloban to Manila. Sandali lang pang 1 hour. Hindi ka may inip, pikit-pikit muna po sa pag lumipad na yung eroplano. Ito po yung kagandahan ng nag-airplane dahil medyo mas ang madali kaysa sa bus. Ang bus halos din naman parehas lang yung magagastos mo dahil kakain ka pa, tapos mas matagal yung oras. Pero pag sa airplane medyo po mas madali dahil 1 hour lang ang biyahe papuntang Manila. Sandali lang po bago ko makalimutan. Meron po kayong makukuha dyan sa tapat ng upuan nyo na babasahin nyo po para malaman nyo po yung mga reminders po dito sa taas ng eroplano. Anong dapat gawin. Kaya kailangan ko pong i-off mo ng cellphone dahil meron doon nagsasabi na kailangan i-off. Turn off lahat ng mga gadgets. Ilang minuto na lang aangat na po ang eroplano. Nag-off muna po ako ng cellphone, tapos inopen ko po para makaptured ko po yung sa taas sa mga ulap para makita po natin kung anong kagandahan dito po sa taas. One hour later. Mga kapatid, nakababa na po ako ng eroplano.
Sasakay po ako dyan sa shuttle bus na yan, papunta sa loob ng airport para kunin ko ang aking mga bagahe. Mga kapatid, sa pagkuha po ng ating bagahe, nasa loob po na tayo ng airport, puntahan po natin yung ating area kung saan makikita nyo po yun from Tacloban. Tapos tandaan nyo po yung eroplanong sinakyan nyo. Tapos makikita nyo po doon, naghihintay na po doon yung mga kasamahan nyo, mga kapwa nyo pasahero, naghihintay po na lumabas yung mga bagahe. Tandaan po natin at tingnan kung yun po ang ating kukunin na mga ating mga bagahe po. Thank you for watching mga kapatid. Samahan niyo po muli ako sa next vlog ko. God bless po sa inyo lahat.